Bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa mga chismosa na mapanghusga. At yes, friend, kahit tapos na kahapon ang araw ng Martes, ang topic natin ay para pa rin sa mga marites. Hindi kami makaka-move on. Akala nyo ba nakakalimutan na namin yung mga sinabi nyong paninira sa amin? Kala nyo ha, kayo naman ang topic ngayon, kayo naman ang pag-uusapan ngayon. Ha, gusto nyo to ha, mga papansin kayo ha. Okay, pero in fairness naman sa kanila, no, para sa mga yes pre nating mga, alam mo na, mga chismosa na wala sa lugar. Oo, in fairness naman sa kanila, feeling ko may potential sila maging scriptwriters lalo na sa pelikula. Oo. Oh, 'di ba? Kasi imagine yung buhay mo, hindi pa nila alam yung buong istorya, pero may ending na agad sila. Ang galing. Mahusay, palakpalakan para sa inyo. 'Di ba? Ay, pero sabi nila pastime lang naman daw nila 'yon. Yun naman yung disclaimer nila. Wala, pampalipas oras lang naman namin 'yun. Ganun ba? Kung palipasin na natin yung oras mo sa mundo. Charot lang. Syempre, huwag kakabahan dyan. Kasi naman 'di ba? Grabe mo siraan yung tao, grabe mo i-chismis. Tapos sasabihin mo pampalipas oras mo lang. Talaga ba? Yung tipong may nasisira ka ng buhay, may naaapakan ka ng dignidad, may ewan ko ba sa'yo, ang galing ng dila mo. Mas magaling pa sa dila ni B-Boy Bibo. 'Di ba? May nayuyurakan ka ng dignidad. Tapos sasabihin mo, pampalipas oras mo lang, hobby mo lang, ang manghamak ng kapwa mo tao kahit pa alam mong ikakasira niya yun, okay ka lang. Ano yan? Parang nag-gym, lagi mo ina-exercise yung dila mo, ganun ba yun? Diba? Ewan ko ba, sabi nga nila, no, ang pagiging marites, ito raw yung tipo ng trabaho na walang sweldo. Walang day off, walang kontrata. Pero marami pa rin ang interesado, marami pa rin ang nagkakandara pa para maging isa sa kanila. Bakit? I mean, masaya makipagkwentuhan, masaya makipag-ututang dila, pero yung meron kang taong sinisira, masaya pa rin ba yun? I mean, satisfying pa rin ba yun on your end? Alam mong yung taong to dumaan sa harapan ninyo matapos mo siyang siraan. Matik yung mga kasamahan mo. Pagtatawanan na siya. Huhusgahan na siya. Dahil lang yun sa mga kwento at haka-haka na inimbento mo na hindi naman totoo tungkol sa kanya. Tapos siya walang kamalay-malay, walang kalaban-laban, walang kaalam-alam. Ikaw wala ka bang konsensya? Ha? Pinsan mo ba si Lucifer? Diba? Okay lang yung may kahit paano may pag-uusapan kayong tao paminsan-minsan, diba? Uy, alam mo ba si ganito ganyan? Pero sana naman yung totoo. Diba? Tapos, get something from it. Matuto kayo or hindi naman kaya makaiwas kayo kung ano man chismis na yon, diba? Ma-inspire kayo whatsoever, pero wag naman yung mag-iimbento ka at gagawa ka ng mga mali-maling kwento para lang masiraan mo yung tao. At para lang masabi mong pampalipas oras mo lang. Kasi may mga ganyang klase ng tao, no? Yung konting kembot, konting kibot, ichichismis ka. Feeling ko kasi may hinahabol silang kota. Ganun ba yun? Chismosa a day, dapat merong 15 na taong target a day, ganun. Di ko alam, di ba? Lalo na kapag nakakaluwag-luwag ka sa buhay, di ba? Yan, mas mapapansin mo yan, yung ka-level mo lang sila nung umpisa, tapos malingat-lingat lang sila, umaangat-angat ka na, ayan,
nanggagaliitin na yan talaga sila. Bawal na bawal yan sa kanila. 'Di ba? Talaga namang matik ichi-chismis kanila. Sinasabi ko sa iyo, topic kanila mula gabi hanggang umaga. Ayaw nila yan. Yung nakikita nilang umaangat ka na, tas naiiwan sila sa baba. Naku, allergic sila dyan. Oo, 'di ba? Sa Pilipinas kasi parang bawal kang umangat sa buhay, magagalit yung mga walang ambag sa iyo. 'Di ba? Kakapal na mukha, mga wala namang ambag sa buhay mo, tapos nanggagalaiti kapag umaangat ka na. Bakit? Ano, bukod sa chismosa ka na, inggitera ka pa? Insecure ka pa? Hindi ko alam hindi kita hinuhusgahan. Baka sabihin mo, judgmental si Biboy Bibo, pero ito lang naman ay naaayon sa kung paano mo ipresenta yung sarili mo sa ibang tao. Kilala ka bilang ganyan, chismosa o chismoso. So anong gusto mong impression ang ibibigay namin sa'yo? Bati ka namin para hindi mo kami i-chismis, ganon? Diba? Makita lang na rebanded ka, kumulkulot na yung buhok nila sa panggagalaite, sa pagkataranta para gumawa ng istorya kung saan ka kumuha ng pera para magpaganda. Diba? Mati, kukuha na yan ng papel at ballpen para isulat na, ay shucks, nagpadiban siya. Ganito guys, ito yung kwento niyan. Meron siyang afam. Tapos, dinala siya sa salon kasama yung pamilya niya. Tapos, sagot nung afam yung outing ng buong pamilya niya. Hala, ang layo na narating niya. Nakasa 3 episode agad siya dahil lang sa rebanded na yung buhok ng kapitbahay niya. Grabe siya, diba? Ganyan kami. I mean sila. Hindi pala ako kasali. Ba't nyo ka dinadamay-damay dyan? Ha? I mind my own business. Excuse me. I have my own business and my business is makimarites. Charot lang. Ano ka ba? Hindi nyo ako kaisa sa mga ganyang bagay. Kala mo naman talaga si B-Boy. Pero about time line, yes, friend kong Bibi, no? Ikaw, ang masasabi ko lang sa'yo, okay lang naman na makipagkwentuhan, walang masama dyan, normal yan. Nagiging masama lang yan kapag may dinadamay ka ng ibang tao. Tatak mo yan sa kokote mo, ha? Madali lang yan kabisaduhin, baka makalimutan mo pa. Masama lang makipagkwentuhan kapag may dinadamay ka ng buhay ng ibang tao na sinisira mo sa pamamagitan ng mga kwento na imbento. Diyan nagiging masama ang paikipagkumpulan, paikipagchismisan, paikipagkwentuhan sa mga bagay na wala namang kapararakan. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nagpapakalat ka lang ng haka-haka, mga kasinungalingan na wala naman totoong basihan. Kahit nga minsan sabihin mong totoo yung kwento, kahit sabihin mong nangyari naman talaga at nasaksihan mo siya, ano naman sa'yo? And besides, it's not your story to tell. Sino ka para ipagkalat yung kwentong yun? 'Di ba? Kahit pa malaman mo yung katotohanan sa kung sino man, at the end of the day, wala kang karapatan na ipagsabi yung bagay na yun sa kung sino-sino, lalo na't kung wala ka namang permission ng taong pinagkakalatan mo ng kwento. 'Di ba? Wala kang karapatan na pangunahan siya. Buhay niya yun. May sarili kang buhay. Kwento mo yung sarili mong kwento. Kahit ipa-MMK or magpakailan mo pa yan, okay lang. Wala ka kaming pakialam. Hindi yung daig mo pa si Charo at si Mel Chanco sa pagkikwento. Diba? Hoy, pero sabi naman nila, credits din daw para sa kanila kasi nung kasagsagan ng pandemya, isa sila sa mga naghahatid ng balita kung may ayuda ba. O sige na nga, thank you naman sa part na yon. Nakakahiya naman sa inyo. Well, anyways mga yes friends, sa dami ng sinabi ko, nagmukha na rin akong chismoso. Oo, parang pare-pareho na tayo. Siya, sa susunod, ito na lang ang ipagkalat mo, ha? Makinig ka na mabuti, ibubulong ko sa'yo, sabihin mo sa mga kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, ang gwapo ni Biboy Bibo. Again, ang pagkakalat mo sa mga kapitbahay mo, ang gwapo ni Biboy Bibo. Diba? Sabihin mo, mukhang mayaman pero yung bulsa walang laman. Ano naman kung walang laman, diba? Totoo naman. Siya, eto na, ipagkakalat ko na rin kung sino nga ba ang maswerteng mananalo ngayong gabi ng tumataginting na 500 piso para sa ating... Pera lang yan! Pera lang yan! Yes, friend! Ipagkalat mo rin ang pamimigay namin ng papremyo
para mas marami pa ang makinig sa amin. Yun! Diba? Para mas marami pa tayong maging solid na mga yes friends. Kaya naman wag na nating patagalin pa dahil hawak ko na ang resulta. Congratulations! Sa pagmumukha mo, ikaw na ang maswerteng nanalo. Trisha Irene de Chavez Martinez. Congratulations! Ayan ang katanungan niya kanina ni Biboy Bibo ay ano ang paborito mong sausawan? No? Di ba napakadaling katanungan lang na pwede mong sagutin dahil personal naman yung kasagutan, di ba? Ewan ko na lang sa'yo kung hindi mo pa alam yung sariling preference mo. Ang kasagutan niya, sabi niya dito, DJ Biboy Bibo, good evening. Sakto, tinutoyo ako ngayon. Ay, buti naman di mo ako dinamay. Dahil sa aking monthly period. Okay, pasalamat ka nga, dinatnan ka pa, diba? Mas mahirap kapag hindi ka na dinatnan, tapos ayaw mo pa. Sabi niya, toyo ang aking favorite sausawan, lalo na sa mga ihaw. Wow, favorite tayo. Parehas tayo. Oo, toyo rin ang paborito kong sausawan. Biglang nag-share si Biboy. Sabi niya, kahit i-partner pa yan sa kanin bilang ulam, ox na ox. Ay, same. Dahil dyan, ikaw na ang aking winner. At feeling ko makakatipid yung asawa mo kapag magluluto kayo ng adobo dahil nasa iyo pala ang toyo. No? Well, anyways, yes, friend. Ikaw rin ha, kung gusto mo ring sumali at manalo, gayahin mo lang si Ate Trisha Irene Martinez, diba? Na maswerteng makakatanggap ng 500 piso sa gabing ito dahil nga naman sumali siya, diba? O kaya naman ikaw, yes, friend. Huwag ka rin mag-atubili, hintayin mo lang kung sinong DJ ang posibleng magpanalo sa'yo ng 500 piso para sa ating... Pera lang yan! Pera lang yan! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan ngayong araw ng Miyerkules. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, DJ Biboy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1, Yes FM. Solid! Good night, BB. Mwah, mwah.